You will be my Khalisar. I free you. I am Daenerys Stormborn. I am the dragon's daughter. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama television season 1 series na tinatawag na Game of Thrones. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jin Dequito, Jan Estomagyo, Jemay Kevin Cake, Jerry Davis Fruto, JB Resurrection, Johaina Labay, Ameril Hajinor, Jeremiah Patanaw, Ryzen Gonzalez, Angel Payo from Bacolod Negros Occidental, Archie Canat from Calibo Aklan, Beato Perlas from Santa Cruz Marinduque, Brenkir Baydongdong from Cagayan de Oro, Geloli Rufo from Catmon Cebu, Henry Magolyanes from Nueva Ecija Province, Jeric Suarez from Isla Gigantes Carles Iloilo, Melvin Vlog from Iloilo, Dexana Araojo from Calawan Laguna. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang palabas sa tatlong ranger ng Night's Watch na naglalakbay lampas sa pader. Isa sa kanila ang nakadiscover ng isang sementeryo ng mga pinagpira-pirasong bangkay na maingat na inayos sa kakaibang hugis. Mabilis siyang bumalik para sabihin sa mga kasamahan niya, na sigurado namang mga wildling ang gumawa noon. Pero duda ang nakakita mismo sa lugar. Bumalik sila sa pinangyarihan, pero nang dumating sila, wala na ang mga bangkay. Bigla silang inatake ng mga kakaibang nilalang na may kumikislap na asol na mga mata. Ang kinahinatnan ng unang nakakita sa mga bangkay ay hindi nalaman. Posible bang mga White Walker ang mga ito? Pagkatapos noon, lumipat tayo sa Winterfell sa timog ng pader. Makikita natin si Eddard, Ned Stark, ang kanyang asawa na si Catelyn, at mga anak nilang sina Robb, Bran, at Rickon na tinuturuan si Bran ng pag-archery. Kasama naman ng mga babae sina Sansa at Arya na nag-eensayo ng pananahik. Si Ned ay kilala bilang isang marangal at makatarungang lalaki, ulo ng House Stark, Lord ng Winterfell, at Warden of the North. Kasama rin nila si Jon Snow, ang anak sa labas ni Ned, at si Theon Greyjoy, ang batang ward. Ang tunay na ina ni Jon ay si Lyanna Stark, kapatid ni Ned. Nang mamatay si Lyanna habang nangganganak, nangako si Ned na aalagaan si Jon at pananatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Para kay Catelyn, si Jon ay anak sa ibang babae dahil hindi kailanman ipinaliwanag ni Ned ang katotohanan tungkol kay Jon, kaya matindi ang sama ng loob niya rito. Samantala, si Jon ay walang alam tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Si Theon naman ay mula sa House Greyjoy. Nahuli siya ni Ned 10 taon na ang nakalipas at dapat sana ay papatayin. Pero nakiusap ang kanyang ama na si Balon kay King Robert na huwag siyang patayin. Dahil doon, naging ward siya ni Ned at lumaking malapit kina Robb at Jon. Si Sansa ay tipikal na mahinhin at pambabae, samantalang si Arya ay tomboyish at gustong patunayan ang sarili niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga kapatid niyang lalaki. Napatunayan niya ito nang tamaan niya ang bullseye bago pa si Bran. Habang pinapanood sila ni Ned at Catelyn, dumating si Roderick, ang Master at Arms ng Winterfell. Ipinahayag niyang may nahuli silang deserter mula sa Night's Watch. Bilang parusa, si Ned mismo ang kailangang pumatay sa lalaki. Ayaw ni Catelyn na isama si Bran dahil bata pa ito, pero gusto ni Ned na masaksihan ito ni Bran bilang bahagi ng pagiging isang Stark. Ang deserter ay ang natitirang buhay na ranger mula sa tatlo na lumabas lampas sa pader. Ipinagtapat niyang tumakas siya dahil nakakita siya ng White Walkers. Kahit ganoon, pinugutan pa rin siya ni Ned ng ulo bilang kanyang tungkulin. Sa pag-uwi, nadaanan nila ang isang patay na babaeng werewolf at 5 malulusog na tuta. Protector ang mga ito at konektado sa mga sinaunang Diyos. Ipinag-utos ni Ned na patayin ang mga tuta dahil mamamatay rin naman daw ang mga ito kung wala ang ina. Ngunit sinabi ni Jon na dahil 5 ang mga tuta, isa para sa bawat anak ni Ned. Pinayagan ito ni Ned. Habang papaalis, nakakita si Jon ng isa pang tuta, ang pinakaliit, at sinabi ni Theon na bagay iyon kay Jon dahil hindi naman siya tunay na Stark. Dumating ang isang uwak mula sa King's Landing na nagsasabing patay na si Jon Arryn, na itinuturing na parang ama ni Ned at Robert. Siya rin ang Hand of the King. Kasama rin sa sulat na darating si Robert at ang buong entourage niya sa Winterfell. Hinala ni Ned na pupunta si Robert para muling alukan siya bilang Hand of the King, isang bagay na ayaw niyang tanggapin. Mula sa mataas na tore, nakita ni Bran ang pagdating ng entourage ng hari at bumaba kaagad. Nahuli siya ng ina niyang si Catelyn at pinagalitan, pananggakwan siyang hindi naaakyat muli. Dumating si King Robert kasama ang asawa niyang si Cersei, ang kambal nitong si Jaime, at ang mga anak nilang sina Joffrey, Myrcella, at Tommen.
Kasama rin si Sandor Clegane o The Hound, ang personal na bantay ni Joffrey, na may peklat sa mukha galing sa kapatid niyang si Gregor noong bata pa sila. Lumapit si Robert kay Ned, niyakap siya na parang matagal na kaibigan, at agad na gustong pumunta sa crypt. Ang tinutukoy ay si Tyrion Lannister, ang nakababatang kapatid ni na Jaime at Cersei, isang dwarf na kilala sa kanyang talino at pagiging palabiro. Namatay ang kanilang ina na si Joanna noong isinilang si Tyrion kaya't galit sa kanya ang buong pamilya, lalo na si Cersei at Tywin. Si Jaime lamang ang hindi gaanong galit sa kanya. Sa crypt, binisita ni na Robert at Ned ang libingan ni Lyanna. Binanggit ni Robert kung gaano niya kinasusuklaman si Rhaegar at ang mga Targaryen. Muli niyang inalok si Ned na maging Hand of the King at iminungkahi ring ipakasal si Joffrey kay Sansa upang pagisahin ang kanilang mga pamilya. Wala nang nagawa si Ned kundi tanggapin ang alok. Samantala, sa Pentos sa Essos, si Viserys ay nakikipagkasundo sa mga Dothraki. Ipinaplano niyang ipakasal ang kanyang kapatid na si Daenerys, na 17 taong gulang, kay Khal Drogo upang makuha ang 40,000 sundalo ng Dothraki at mabawi ang Iron Throne. Ipinagyayabang ni Viserys na mas makapangyarihan siya kaysa kay Daenerys, ngunit nang maligo ito sa kumukulong tubig nang walang kahit anong sakit na naramdaman, malinaw na siya ang may mas malakas na dugo ng dragon. Sa salo-salong inihanda para kina Robert at ng kanyang grupo, nilapitan ni Jon si Benjen Stark, na kababatang kapatid ni Ned at isang ranger ng Night's Watch. Nais ni Jon na sumama sa Night's Watch dahil alam niyang iyon lamang ang lugar kung saan tatanggapin ang isang anak sa labas tulad niya. Binalaan siya ni Benjen tungkol sa hirap ng buhay doon, ngunit narinig sila ni Tyrion at nagbigay ng payo kay Jon, isuot mo ang pagiging bastard mo na parang armor, para walang sino mang makagamit niyan laban sayo. Sumagot si Jon, ano bang alam mo tungkol sa pagiging bastard? Ngumiti si Tyrion at sinabing, lahat ng dwarf ay bastard sa paningin ng kanilang ama. Kinagabihan, nakatanggap si Catelyn ng liham mula sa kanyang kapatid na si Lysa. Nakasaad dito na hindi aksidente ang pagkamatay ni Jon Arryn, pinatay siya. Kinabahan si Catelyn at inisip niyang posibleng may masamang binabalak ang mga Lannister laban sa trono. Natatakot siyang mapahamak si Ned kapag tinanggap niya ang posisyon bilang bagong Hand of the King. Pinayuhan naman siya ni Maester Luwin na ang katotohanang mismong si Robert ang sumulat kay Ned at hinintay ito ng halos isang buwan ay patunay na si Ned lang ang tunay niyang pinagkakatiwalaan. Samantala, sa kasal ni Khal Drogo at Daenerys, ipinakilala si Ser Jorah Mormont, isang andaw na minsang naglingkod sa ilalim ng hari noong panahon ng Targaryen, ngunit ngayon ay isang takas na nagsisilbing tagapayo ni Daenerys. Ibinigay niya kay Daenerys ang ilang mga aklat mula sa kanilang lupain bilang alaala ng tahanan. Isang napakahalagang regalo rin ang ibinigay sa kanya, 3 itlog ng dragon. Walang naniniwalang mapipisa pa ang mga ito, ngunit inalagaan ni Daenerys ang mga itlog na parang sariling anak. Pagtatapos ng kasal, dinala ni Drogo si Daenerys at ginamit siya bilang pag-aari lamang. Doon niya pinagtibay ang pagiging kalisi ni Daenerys. Samantala sa Winterfell, naghahanda sina Ned, Jon, Theon, Sansa, at Arya na sumama kay Robert sa pag-alis. Nagpaalam sila kay Bran, ngunit sa kabila ng pangako kay Catelyn, muling umakyat si Bran sa tore upang masilip ang kanilang pag-alis. Sa hindi inaasahan, nasaksihan niya ang isang nakakagulat na eksena, si Jaime at Cersei Lannister na magkasama sa paraang dapat ay lihim. Dahil sa takot na mabunyag ang kanilang sikreto, itinulak ni Jaime si Bran mula sa bintana upang patayin siya. Mabilis kumalat ang balita na aksidenteng nahulog si Bran mula sa tore. Dahil dito, naantala ang pag-alis nila Ned at ng grupo. Ayon sa mga maester, mabubuhay si Bran, sa pagkadismaya nina Cersei at Jaime. Gayunman, nananatili itong walang malay at walang nakakaalam kung kailan siya gising. Sinabihan ni Tyrion si Joffrey na magbigay ng pakikiramay sa House Stark, pero arroganteng tinanggihan ito ni Joffrey, na para bang mababa ang ganoong gawain para sa kanya. Kaya't sinampal siya ni Tyrion ng walang alinlangan. Bago umalis si Jon papunta sa Night's Watch, binigyan niya si Arya ng regalo, isang maliit at manipis na espada. Tinawag ito ni Arya na Needle. Mahigpit silang nagyakapan dahil hindi nila alam kung kailan pa sila muling magkikita. Nagpaalam din si Jon kay Bran, umaasang gising na ito pagbalik niya. Ipinakiusap ni Catelyn kay Ned na huwag siyang iwan, sinasabing hindi niya kakayanin kung mawawala pa ito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Ned na kailangan niyang gawin ito.
Habang naglalakbay sa Kings Road, naghati ang grupo sa sangandaan. Bago umalis si Jon kasama sina Benjen at Tyrion patungong Wall, sinabi ni Ned kay Jon na isa siyang Stark at nangakong sasabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang ina, at posibleng pati ama, kapag muli silang nagkita. Sa kabilang banda, hirap pa rin si Daenerys sa bago niyang buhay bilang asawa ni Khal Drogo. Tanging si Jorah lamang ang nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Habang nag-uusap sila tungkol sa isang alipin na naging handmaiden ni Daenerys na si Doria, tinanong niya ito kung paano mapapaligaya si Drogo sa kanilang gabi. Tinuruan siya ni Doria ng ilang paraan upang makuha ang atensyon ni Drogo. Sa susunod nilang gabi, ginamit ni Daenerys ang natutunan niya at nakuhang mapahanga si Drogo. Habang nagpapahinga para sa tanghalian, sinabi ni Robert kay Ned na nakatanggap siya ng balita tungkol sa kasal ni Daenerys sa isang Dothraki. May nagbibigay umano ng impormasyon tungkol sa Targaryens sa King's Landing. Naniniwala si Robert na banta si Daenerys. Inaalala niya ang nangyari noon kay Lyanna. Ngunit hindi kumbinsido si Ned, at sinabi niyang wala namang barko ang Dothraki upang dalhin ang kanilang hukbo sa Westeros. Sagot ni Robert, There's a war coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting, but it's coming. balik sa Winterfell, pinagsabihan ni Robb ang kanyang ina dahil sobra ang pag-aalala nito kay Bran. Biglang may sumiklab na apoy sa kastilyo at nagkagulo ang lahat, ngunit nanatili si Catelyn sa tabi ni Bran. Sa gitna ng kaguluhan, isang mamamatay tao ang pumasok, ang apoy pala ay panlilinlang lang upang mapatay si Bran. Pilit ipinagtanggol ni Catelyn ang anak ngunit hindi niya kaya ang kalaban. Sa huling sandali, dumating ang Direwolf ni Bran na si Summer at pinatay ang mamamatay tao. Dahil sa nangyari, nagsimulang maghinala si Catelyn. Inimbestigahan niya ang tore kung saan nahulog si Bran at nakakita ng buhok na kulay ginto. Napagtanto niyang may nagtulak kay Bran dahil may nakita itong hindi dapat makita. Pinaghihinalaan niyang ang mga Lannister ang may kagagawan. Natagpuan din nila ang sandata ng mamamatay tao, isang napakagandang patalim na gawa sa Valyrian steel at hawak ang dragon bone. Masyado itong mamahalin para lang sa isang ordinaryong kriminal, kaya siguradong may taong makapangyarihan sa likod nito. Dahil sa galit, gustong ideklara ni Robb ang digmaan laban sa mga Lannister, at sumuporta si Theon sa kanya. Ngunit pinaalalahanan sila ni Maester Luwin na maghinay-hinay at huwag padalos-dalos sa pagkilos. Nag-alok si Catelyn na siya mismo ang pupunta sa King's Landing upang personal na balon si Ned. Ayaw niyang ipagkatiwala ang ganitong impormasyon sa isang uwak lamang. Nagboluntaryo si Roderick na samahan siya, habang si Robb naman ang pansamantalang mamamahala sa Winterfell, dahil dapat laging may Stark na nagbabantay sa tahanan. Sa kabilang banda, habang nasa crossroads, nagyayang maglakad si Joffrey kay Sansa. Doon nila nadatnan si Arya na nag-eensayo ng paghawak ng espada kasama ang batang magtatahi ng karne na si Mycah. Tinukso at minamaliit ni Joffrey si Mycah at pilit siyang hinahamon sa laban. Nang tumanggi si Mycah, sinugatan ni Joffrey ang bata, dahilan para tirahin siya ni Arya gamit ang kanyang kahoy na espada. Nagalit si Joffrey at sinubukang patayin si Arya, pero agad siyang sinunggaban ng Direwolf ni Arya na si Nymeria, kinagat ang kanyang kamay, at iniligtas siya. Tumakbo si Arya kasama si Nymeria at nagtago. Sa takot na mapatay ang alaga, pinakawalan ni Arya si Nymeria. Paglaon, natagpuan siya ng mga Lannister at dinala kay Haring Robert. Sa harap ng lahat, inilahad ni Joffrey ang kwento ngunit hindi niya binanggit ang totoong nangyari, na siya mismo ang unang umatake. Tinawag din si Sansa at nang tanungin, nagsinungaling siya at sinabing wala siyang nakita. Inutusan ni Robert si Ned na disiplinahin si Arya, habang si Joffrey naman ay kanyang pagagalitin dahil napahiya siya sa isang batang babae. Dahil hindi mahanap si Nymeria, si Lady, ang Direwolf ni Sansa, ang pinilit ni Cersei na patayin bilang kapalit. Hindi pinayagan ni Ned na iba ang gumawa, kaya siya mismo ang nagpatay kay Lady. Samantala, ibinalita rin na si Sandor, the Hound, ang pumatay kay Mycah, tinakbuhan ito ng kabayo hanggang mamatay. Sa sandaling mapatay ni Ned si Lady, parang may mahiwagang koneksyon, nagising si Bran mula sa coma. Bumisita si Robb kay Bran na ngayon ay gising na. Ngunit hindi maalala ni Bran kung paano siya nahulog o kung ano ang nakita niya. Naparalisa rin ang kanyang mga binti, at labis siyang nalungkot, iniisip na sana ay mamatay na lang siya.
dumating sina Ned at ang grupo sa King's Landing, at sa wakas, ipinakita ang Iron Throne. Hinarap siya ni Jaime Lannister sa harap ng trono, mayabang na inaalala ang huling beses na naroon si Ned noong rebellion ni Robert, at kung paano niya pinatay ang hari na si Aerys. Pinagalitan siya ni Ned dahil sa pagtataksil niya sa kanyang sinumpaang tungkulin na protektahan ang hari. Ipinakilala si Ned sa Small Council at basta na lamang ibinigay sa kanya ang Hand of the King Sigil na parang wala lang. Nakilala niya ang 4 na miyembro, si Lord Varys, ang Master of Whisperers at isang eunuch, si Renly Baratheon, na kababatang kapatid ni Robert at Master of Laws, si Grand Maester Pycelle, at si Peter, Littlefinger, Baelish, Master of Coin at dating malapit sa pamilya ni Catelyn. Tinalakay sa pagpupulong ang kagustuhan ni Robert na magdaos ng isang malaking paligsahan bilang parangal sa pagkakahirang kay Ned bilang bagong Han. Ngunit napakalaki ng premyong salapi, at dito nadiskubre ni Ned na may 6 na milyong utang ang korona dahil sa kapabayaan ni Robert. Tumanggi si Ned sa ideya at nangakong kakausapin si Robert. Samantala, galit pa rin si Arya kay Sansa dahil hindi nito sinabi ang totoo. Kung nagawa lang sana ito, buhay pa si Mycah. Pinabalik siya ni Ned sa kanyang silid kung saan nakita niya itong naglalaro ng kanyang espada na si Needle. Sa halip na pag-alitan, pinuri ni Ned ang espada, ngunit pinaalalahanan siyang hindi ito laruan. Tinanong ni Ned kung balak ba niyang gamitin iyon laban kay Sansa. Inamin ni Arya na galit siya kay Sansa pero hindi niya ito kailanman sasaktan. Pinakalma siya ni Ned at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari kay Mycah, sabay paalala, winter is coming. If you're going to own a sword, you better know how to use it. Pagdating ni Catelyn sa King's Landing, agad siyang sinalubong ni Littlefinger at Varys. Alam na nila ang kanyang pagdating bago pa siya dumating. Dinala nila siya sa isang brothel kung saan ipinakita niya ang patalim ng mamamatay tao. Casual na inamin ni Littlefinger na dating kanya ito, ngunit natalo siya sa postahan laban kay Tyrion Lannister. Samantala, nakarating na si Jon Snow sa Wall, sa Castle Black. Si Ser Alliser Thorne, ang Master at Arms, ang nagbigay sa kanya ng tungkulin na sanayin ang mga bagong recruit sa paggamit ng espada. Dito niya nakilala si Jair Mormont, ang 997th Lord Commander ng Night's Watch, ama ni Jorah. Paglaon, sinabi ni Benjen Stark na aalis siya patungong Beyond the Wall bilang First Ranger. Gusto sanang sumama ni Jon, pero sinabi ni Benjen na hindi pa siya handa. We'll speak when I return. Nakipagkaibigan si Tyrion sa isang recruiter ng Night's Watch na si Yoren at nagpas siyang sumama pabalik ng King's Landing. Nakipag-usap siya kina Lord Commander Jair at kay Maester Aemon, na nagsabing dumarami ang mga wildlings na tumatakas patungong timog, parang may kinatatakutan sila. Hinala nila, bumabalik na ang mga White Walkers at paparating ang mahabang taglamig. Hiniling ni Maester Aemon kay Tyrion na iparating ito sa Hari at Reyna at humingi ng mga sundalong magtatanggol sa wall. You're a funny man. A very funny man. Ned! Nagkita sina Ned at Catelyn at ipinaalam ni Catelyn na tutulungan sila ni Littlefinger. Sinabi niyang parang kapatid na niya si Littlefinger. Pinauwi ni Ned si Catelyn sa Winterfell para sa kaligtasan niya. Binalaan siya ni Catelyn na ang mga Lannister ang may kagagawan nito. Tugon ni Ned, hindi siya kikilos ng walang matibay na ebidensya. Nangako siyang hahanapin niya ito at ipapaalam kay Robert. Naghalikan sila bago maghiwalay. Samantala, nagsimula ng magsanay si Arya kasama si Syrio Forel, ang unang espada ng Braavos, isang kakaibang mandirigma na tuturuan siyang humawak ng espada. Pinanood siya ni Ned na parang isang mapagmalaking ama, ngunit habang ginagawa ito, tila naririnig niya ang ingay ng mga sundalong sumisigaw at mga espada na nagbabanggaan, isang paunang senyales ng paparating na kabuluhan. Samantala sa Dothraki, unti-unting natututunan ni Daenerys ang tungkol sa mga alipin sa kanilang lipunan. Nag-utos siyang huminto muna ang kanilang karaban para magpahinga, isang pagpapakita ng kanyang bagong autoridad bilang Khaleesi. Nagalit si Viserys dahil hindi siya sinabihan at halos mapatay ng isang Dothraki na nagtatanggol sa kanyang Khaleesi. Pinahinto ito ni Daenerys, at nang utusan ni Viserys si Jorah na patayin ang mandirigma, hindi siya pinansin ni Jorah dahil alam niyang mas mataas na ang autoridad ni Daenerys kaysa kay Viserys. Tuloy-tuloy na pinahiya si Viserys at napilitang maglakad parang alipin.
Habang inaalagaan si Daenerys ng kanyang handmaiden, napansin nitong posibleng buntis siya. Nang malaman ito ni Jorah, agad siyang tumakbo patungong Qohor para sa hindi pa alam na dahilan. Samantala, nanaginip si Bran ng kakaibang imahe, isang uwak na may 3 mata. Pagmulat niya, nadatnan niya si Theon na sinasabing pinapatawag siya ni Robb para sa isang pagpupulong. Tumanggi si Bran dahil ayaw niyang umalis sa kanyang kama. Kaya't si Hodor, isang malaking lalaki na mabait pero simple ang pag-iisip, ang nagbuhat sa kanya pababa. Hodor, tinatawag siyang ganoon dahil, Hodor, lang ang tanging salitang sinasabi niya. Kung bakit ganoon, hindi pa natin alam, sa ngayon. Si Robb, na kumikilos bilang pansamantalang pinuno ng Winterfell, ay sinalubong ni Tyrion na halatang hindi masyadong masaya sa pagbisita niya. Pero sa kabila nito, binigyan ni Tyrion ng isang regalo si Bran, isang espesyal na kagamitan na magpapahintulot sa kanya na makasakay pa rin ng kabayo kahit siya ay paralisado. Pag-alis ni Tyrion, nakasalubong niya si Theon at tinukso ito, sinasabing sanay na raw itong maging bihag ng mga Stark, at kung makita raw siya ngayon ng kanyang ama, siguradong madidismaya ito. Samantala, matapos ang pagpupulong ng maliit na konseho tungkol sa magastos na paligsahan, nagtanong si Ned kay Grand Maester Pycelle tungkol sa pagkamatay ni Jon Arryn. Ikinwento ni Pycelle na bago mamatay si Jon, paulit-ulit nitong hinahanap ang isang partikular na aklat. Gusto ni Ned na makita ito ngunit tinawanan lang ito ni Pycelle, sinabing wala raw itong halaga. Ngunit nagpumilit si Ned, at sa wakas ay ipinakita ni Pycelle ang aklat, isang talaan ng mga angkan ng 7 kaharian. Hindi maintindihan ni Ned kung bakit interesado si Jon dito, at maging si Pycelle ay walang ideya, maliban sa sinabi niyang paulit-ulit daw binibigkas ni Jon bago siya mamatay ang mga salitang, "The seed is strong." Kinuha ni Ned ang aklat at umalis. Habang naglalakad, sinabihan siya ni Littlefinger na mag-ingat dahil maraming mata at tenga sa paligid. Binigyan din niya si Ned ng bagong tungkulin, kung sino ang dapat kausapin tungkol sa pagkamatay ni Jon Arryn. Sinabi ni Ned na nagkamali siyang hindi magtiwala kay Littlefinger, pero sagot nito, ang hindi pagtitiwala sa akin ang pinakamatinong desisyon na ginawa mo. Nagpatuloy si Ned sa kanyang investigasyon at kinausap ang ilang taong nakausap ni Jon bago ito namatay. Sa kalaunan, nakilala niya ang isang panday na ipinakilala sa kanya ang alagad nitong si Gendry, isang batang panday na kinausap din ni Jon Arryn noon. Tinanong ni Ned kung bakit siya pinuntahan ni Jon, at sinabi ni Gendry na tinanong siya nito tungkol sa kanyang ina. Dito napagtanto ni Ned na si Gendry ay anak sa labas ni Haring Robert. Sa wakas, nagsimula na ang malaking paligsahan. Dito unang ipinakilala ang nakatatandang kapatid ni Sandor, si Gregor, na mas kilala bilang The Mountain. Natalo niya ang dating alalay ni Jon Arryn sa isang hindi patas na laban. Samantala sa The Wall, nakilala ni Jon Snow ang ilan sa mga bagong kasama niya, sina Pipe, Brienne, at Rast, bagaman hindi niya talaga gusto si Rast. Sa parehong araw, dumating din ang bagong recruit na si Samuel Tarly ng House Tarly. Si Sam ay duwag at umiiyak na parang bata kapag pinapaglaban. Niligtas siya ni Jon mula sa pang-aapi ng iba at dahil doon, inatasan ni Ser Alliser Thorne si Jon na ipagtanggol si Sam sa mga laban. Natalo ni Jon ang lahat ng umatake at nagpasalamat si Sam sa kanya. Bilang parusa, ginawa ni Alliser na magkasama sila sa duty sa tuktok ng pader. Nang mag-isa sila, sinabi ni Jon kay Sam, "You can't fight, you can't see. You're afraid of heights and almost everything else probably. What are you doing here, Sam?" Ikinwento ni Sam na sa kanyang ika-18 kaarawan, sinabi ng ama niyang si Randyll Tarly na hindi siya karapat-dapat bilang anak at tagapagmana. Pinagbantaan siya ng ama na kung hindi siya sasali sa Night's Watch sa Hilaga, papatayin siya nito at gagawing aksidente ang kanyang kamatayan. Naawa si Jon sa kanya, dahil pareho silang tila walang ibang mapuntahan. Sinabi ni Jon, hindi ka na magiging mas masahol pa sa laban, kaya may pag-asa pa. Napatawa sila pareho. Samantala, sa kabilang dako, nagwawala si Viserys dahil hindi siya nasiyahan sa aliping ibinigay sa kanya ni Daenerys. Sinampal pa niya si Daenerys at sinabing siya pa rin ang dapat masunod. Pero napuno na si Daenerys. Sinampal din niya ito pabalik at pinaalalahanan siyang siya ang kalisi at tagapagdala ng anak ni Drogo. Sinabi pa niya, sa susunod na itaas mo ang kamay mo sa akin, yun na ang huling beses na magkakaroon ka pa ng kamay. Pagkatapos nito, kinausap ni Daenerys si Jorah tungkol sa kanyang ginawa. Pinagtanggol siya ni Jorah at sinabing si Viserys ay hindi tunay na dragon kundi isang anino ng ahas.
Dito napagtanto ni Daenerys na hindi niya gustong maging hari si Viserys, at kailanman ay hindi nito magagawang ibalik sila sa kanilang tunay na tahanan. Nagtapos ang kabanata nang pumasok si Tyrion sa isang inn, ngunit wala nang bakanteng kwarto. Isang bayarang mandirigma na nagngangalang Bronn ang nag-alok ng kanyang silid sa kanya. Now there's a clever man. Pero hindi niya inaasahan na naroon din si Catelyn sa parehong inn. Tumayo siya at tinawag ang lahat ng tapat pa rin sa House Tully upang arestuhin si Tyrion dahil sa kasong pagtatangka sa pagpatay kay Bran. Samantala, patuloy ang mga katanungan ni Ned tungkol sa hindi patas na laban ng isang esquire ni Jon Arryn sa isa sa mga Lannister. Kinausap niya si Bar Easton Selmy, ang Lord Commander ng Kingsguard, na lumaban noon laban kina Ned at Robert sa panahon ng rebelyon. Ipinaliwanag ni Bar Easton na ang mga laban ay pinipili sa pamamagitan ng bunutan. Pero hindi kumbinsido si Ned at naniniwalang may mas malalim pang dahilan, at may kinalaman dito ang mga Lannister. Sa ikalawang araw ng paligsahan, naglaban si Gregor, the Mountain, Clegane at si Loras Tyrell ng House Tyrell, isang angkan na kilala sa yaman at kabalyerismo. Tumaya si Littlefinger na mananalo si Gregor, habang si Renly naman ay pabor kay Loras. Ngunit sa pagtataka ng lahat, nanalo si Loras. Sa galit, pinugutan ni Gregor ng ulo ang sariling kabayo at hinamon si Loras sa labanan. Bago pa siya mapatay, dumating si Sandor, the Hound, at iniligtas si Loras mula sa sariling kapatid. Pinahinto ni Haring Robert ang laban, at nagpasalamat si Loras kay Sandor, ipinahayag siya bilang tunay na panalo. Sa kabilang banda, sa daan patungong Eyrie upang dalhin si Tyrion sa kapatid ni Catelyn na si Lysa, pilit na ipinaliwanag ni Tyrion na wala siyang kinalaman sa pagtatangka sa buhay ni Bran. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Catelyn. Bigla silang inatake ng mga barbaro, at nakiusap si Tyrion na palayain siya upang makatulong sa laban. Niligtas niya ang buhay ni Catelyn at napatunayan din dito kung gaano kagaling sa espada si Bran. Samantala, sa isa pang pagpupulong ng konseho, sinabi ni Robert kay Ned na buntis si Daenerys at na si Jorah pala ay especially iyan ni Varys. Gusto ni Robert ipapatay pareho sina Daenerys at Viserys. Sinabi ni Ned, You'll dishonor yourself forever if you do this. Honor? I've got 7 kingdoms to rule! 1 king, 7 kingdoms! Do you think honor keeps them in line? Nanindigan si Ned na huwag kumilos, pero lahat ng iba ay sumang-ayon na dapat patayin na si Daenerys bago pa magkaroon ng malaking digmaan. Dahil sa kanyang katapatan at dangal, nagbitiw si Ned bilang kamay ng hari. Bago siya umalis, ipinangako ni Littlefinger na dadalhin siya sa huling taong nakausap ni Jon Arryn bago ito namatay. Umalis si Ned kasama si Littlefinger at ang kapitan ng kanyang gwardya na si Jory Castle, ngunit bago iyon, kinuha muna niya ang kanyang espada. Habang nangyayari ito, iminungkahi naman ni Loras kay Renly na siya ang mas karapat-dapat maging hari kaysa kay Robert. Sinabi pa niya na susuportahan ng buong House Tyrell ang kanyang paghahari, kahit na mas matanda at mas karapat-dapat si Stannis Baratheon. At tila pinagnilayan ito ni Renly ng mabuti. Dinala ni Littlefinger si Ned sa isang bahay aliwan kung saan niya nakilala ang isa sa mga anak sa labas ni Robert. Hinulaan ni Littlefinger na si Robert ay maaaring nagkaanak sa halos lahat ng pokpok sa King's Landing. Paglabas nila ng brothel, bigla silang inambus ni Jaime Lannister kasama ang ilang mga gwardya. Galit si Jaime at gustong malaman kung nasaan si Tyrion. Inamin ni Ned na dinala niya si Tyrion upang sagutin ang kanyang mga kasalanan. Dahil dito, umatake si Jaime at ang kanyang mga tauhan, pinatay si Jory, at nakipagduwelo kay Ned. Mas magaling si Jaime sa espada kaya natalo si Ned. Isang gwardya pa ang sumaksak sa binti ni Ned gamit ang sibat. Pinabayaan siyang mabuhay ni Jaime, ngunit mahigpit niyang inutos na ibalik si Tyrion bago sila tumakas palabas ng lungsod. Samantala, dumating si Catelyn at ang kanyang mga kasama sa lugar na pinamumunuan ngayon ni Lysa matapos mamatay si Jon Arryn. Nakilala nila ang anak ni Lysa na si Robin, na kahit 10 taong gulang na ay pinapasuso pa rin ng kanyang ina. Si Lysa ay naging baliw at mapag-isa sa paglipas ng mga taon at ayaw makialam sa kanila. Ikinulong niya si Tyrion sa isang sky cell, isang selda na nakabitin sa gilid ng bundok. Nagising si Ned at nakita sina Robert at Cersei sa tabi ng kanyang kama. Galit si Robert at inutos kay Ned na pakawalan si Tyrion at makipag-ayos kay Jaime. Ipinilit ni Cersei na si Ned at si Jory ang lasing na lumabas sa brothel at inatake si Jaime, ngunit hindi naniwala si Ned.
Sinampal ni Robert si Cersei nang questionin nito ang kanyang pamumuno. Umalis ng galit si Cersei, at inalok ni Ned na bumalik na lang sa Winterfell, ngunit pinagbawalan siya ni Robert. Pinilit niyang manatili si Ned bilang Hand of the King habang siya ay nangangaso ng baboy ramo. Samantala, patuloy na nananaginip si Bran tungkol sa isang uwak na may 3 mata. Nang magising siya, nakita niya si Hodor na may dalang saddle na ginawa para sa kanya. Masayang nakasakay si Bran muli sa kabayo. Ngunit pinipilit ni Theon si Robb na gumanti laban sa mga Lannister dahil sa ginawa nila kay Ned. Sagot ni Robb, wala itong kinalaman si Theon dahil hindi naman siya isang Stark. Naglakad-lakad si Bran at bigla siyang inatake ng mga wildling. Drop the knife. Let him go and I'll let you live. Napatay ni na Robb at Theon ang lahat maliban sa isang babae na si Osha, na nanumpa ng katapatan sa House Stark kapalit ng kanyang buhay. Sa daan, nakasalubong ni Theon si Rose, na nagsabing pupunta siya sa King's Landing para maghanap ng trabaho, sa brothel ni Littlefinger. Sinabi ni Theon na mami-miss niya ito, at sumang-ayon naman si Rose. Habang nagsasanay si Arya, halatang mabigat pa rin ang loob niya sa nangyari sa kanyang ama. Ngunit pinilit siya ni Syrio na mag-ensayo kahit nalulungkot siya. Sabi ni Syrio, mayroon lang tayong isang Diyos, at ang pangalan niya ay kamatayan. And there is only one thing we say to death. Not today. Samantala, sawa na si Tyrion sa pagkakakulong sa Skycell kaya sinabi niyang gusto niyang aminin ang kanyang mga kasalanan. Inisa-isa niya ang mga kalokohan niya sa buhay, pero wala itong kinalaman sa pagtatangka sa buhay ni Bran. I once brought a jackass and a honeycomb into a brothel. Silence! What happened next? Hindi na nakatiis si Lisa ngunit iginiit pa rin ni Tyrion ang kanyang karapatan sa isang paglilitis. Ang magiging hukom ay si Robin, at kapag natalo si Tyrion, ibabagsak siya sa Mundor, isang butas sa gitna ng sahig na diretsyong laglag sa bangin. Gustong-gusto ni Robin makita ang mga tao na lumilipad. Dahil dito, humiling si Tyrion ng trial by combat at pinili si Jaime bilang kanyang kampyon. Ngunit dahil wala si Jaime, inutos ni Lisa na gawin agad ang paglilitis. Naghintay si Tyrion ng kusang lalaban para sa kanya, ngunit walang nagboluntaryo maliban kay Bronn. Lumaban si Bronn at tinalo ang kampyon ni Lisa, na ikinagalit ng lahat maliban kay Robin. You don't fight with honor. No, he did. Napalaya si Tyrion, at umalis kasama si Bronn, hindi bago bayaran ang Selguard na si Mord ng perang ipinangako niya. Habang wala si Robert, ginampanan ni Ned ang mga tungkulin ng isang hari. Pinakinggan niya ang reklamo ng isang magsasaka mula sa Riverlands, lupain ng House Tully, na sinalakay ni Gregor Clegane. Napagtanto ni Ned na si Gregor ay inutusan ni Tywin Lannister bilang paghihiganti sa nangyari kay Tyrion. Dahil dito, inutusan ni Ned si Lord Beric Dondarrion na arestuhin si Gregor at ipinatawag si Tywin sa King's Landing upang managot. Samantala, binisita ni Joffrey si Sansa, nagbigay ng mga regalo at humingi ng tawad sa kanyang kawalang galang noon. Nangako siyang hindi na siya magiging malupit sa kanya. Naantig si Sansa at naniwala sa kanyang mga salita. Ang tanging nais niya ay maging reyna niya balang araw. At doon, naghalikan sila. Natatakot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, gusto ni Ned na pauwiin sina Sansa at Arya pabalik ng Winterfell, pero pareho silang tumutol. Si Arya ay gusto pa niyang tapusin ang kanyang mga aralin kay Syrio, habang si Sansa naman ay nangangarap pa ring magkaroon ng mga anak na blonde gaya ni Joffrey. Dahil dito, muling binasa ni Ned ang talaan ng lahi ng Baratheon. Napagtanto niyang lahat ng Baratheon ay may itim na buhok, ngunit ang mga anak ni Robert ay blonde. Ibig sabihin, hindi anak ni Robert ang mga ito. Samantala sa Dothraki, bilang bahagi ng ritual ng pagbubuntis, kailangan kainin ni Daenerys ang puso ng kabayo ng hilaw. Tagumpay niya itong nalunok ng hindi nasusuka, at ipinahayag na isang prinsipe ang nasa kanyang sinapupunan, ang kanyang anak na si Rhaego. Ipinagmamalaki ni Drogo ang kanyang asawa habang lahat ng Dothraki ay sumisigaw at nagpupuri kay Daenerys bilang kanilang kalisi. Nanunood si Viserys at napagtanto niyang mas mahal ng mga tao si Daenerys kaysa sa kanya bilang reyna. Pilit niyang ninakaw ang mga dragon egg para ibenta at makabuo ng sariling hukbo, pero nahuli siya ni Jorah. Inakusahan ni Viserys si Jorah na in love kay Daenerys, ngunit nanindigan si Jorah at pinilit siyang umalis nang walang makuha.
Kinagabihan, lasing na pumasok si Viceroy sa kasiyahan, humihingi ng kanyang korona para maging hari, kaya binigyan siya ni Drogo ng korona, sa pamamagitan ng pagtunaw ng gintong korona at pagbuhos nito sa ulo niya. Namatay si Viceroy sa harap ng lahat. Sinabi ni Jorah kay Daenerys na huwag tumingin, ngunit pinanood niya ito at malamig na sinabi, si Viceroy ay hindi isang dragon. Si Daenerys na ngayon ang huling Targaryen at tunay na tagapagmana ng Iron Throne. Sa susunod, ipinakilala si Tywin Lannister habang kinakatay ang isang USA. Fun fact, si Charles Dance, na gumaganap bilang Tywin, ay totoong nagkatay ng USA para sa eksenang ito. Nagkubli si Jaime kasama ng puwersa ni Tywin habang binabasa ang liham na nag-uutos na arestuhin si Gregor. Mas nag-alala si Tywin kung bakit hindi pinatay ni Jaime si Ned noong may pagkakataon pa siya. Ipinapaalala niya kay Jaime na ang dangal ay hindi nabubuhay pagkatapos mamatay ang isang tao, ang pangalan lang ng pamilya ang natitira. Ibinigay niya kay Jaime ang kalahati ng kanyang puwersa upang salakayin ang Riverrun, ang tahanan ng pagkabata ni Catelyn, dahil naniniwala siyang ang digmaan laban sa mga Stark ay magpapatatag sa pamumuno ng mga Lannister. Sa King's Landing, hinarap ni Ned si Cersei matapos niyang matuklasan na ang mga anak nito ay bunga ng bawal na relasyon. Inamin ni Cersei na minahal niya si Robert noon at gusto niyang maging mabuting asawa, pero noong gabi ng kanilang kasal, dumating itong lasing at tinawag siyang Lyanna. Nasaktan siya at mula noon, naging malinaw ang lahat. Nagbigay si Ned ng pagkakataon kay Cersei na tumakas kasama ng kanyang mga anak, ngunit sumagot si Cersei, dapat kinuha mo ang trono noon pa, at sinabi niya ang mga sikat na linya. Oh, but it was. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. There is no middle ground. Pagbalik ni Robert mula sa pangangaso, malubha siyang sugatan, nasaksak siya ng bor matapos niyang labanan ito habang lasing. Alam niyang mamamatay siya, kaya itinalaga niya si Ned bilang regent ng Seven Kingdoms hanggang sa maging ganap na si Joffrey. Inutusan niyang isulat ito, ngunit sa halip na pangalan ni Joffrey, isinulat ni Ned ang rightful heir. Pinuri ni Robert si Ned bilang tanging tapat sa konseho at iniutos na huwag patayin si Daenerys. Pag-alis ni Ned, binanggit ni Varys na ang nagbigay ng alak kay Robert ay isang Lannister, lalo itong nagpatibay ng hinala laban sa kanila. Si Bar Easton naman ay sinisi ang sarili dahil hindi niya naprotektahan si Robert, kahit utang niya rito ang kanyang buhay. Lumapit si Renly kay Ned at sinabi nitong dapat niya nang kumilos bago pa man gumalaw si Cersei at agawin ang trono. Ngunit sinabi ni Ned na si Stannis ang mas karapat-dapat bilang hari dahil sa kanyang karanasan sa digmaan. Iginiit ni Renly na hindi na mahalaga ang linya ng pagmamana sa ganitong panahon, at dagdag pa niya, kung paano naging hari si Robert, gusto ba talaga natin ng isa pang sundalo sa trono? Sa kabila nito, nagsulat si Ned ng liham kay Stannis, kinikilala siyang tunay na tagapagmana. Dumating si Littlefinger habang sinusulat ito ni Ned at sinabi rin ang kaparehong argumento ni Renly, na dapat nilang makipagkasundo sa mga Lannister, ipakasal si Sansa kay Joffrey, pakawalan si Tyrion, at ilabas ang lihim kapag tamang panahon na. Ngunit tumanggi si Ned. Alam niyang si Stannis ang karapat-dapat, kahit magbunga pa ito ng digmaan. Hiningi lamang niya kay Littlefinger ang tulong ng City Watch laban sa Kingsguard. Sa kabilang banda, matapos mamatay ang kanyang kapatid, pinilit ni Daenerys si Drogo na sakupin ang Westeros para makuha muli ang Iron Throne. Sa una, hindi niya ito maintindihan at tinanggihan. Ngunit nang muntik na siyang lasunin ng isang mangangalakal ng alak, iniligtas siya ni Jorah. The wine is for the Khaleesi, it's not for the likes of you. Open it. Do as he says. You first. Dahil dito, nagpa siya si Drogo na sasalakayin nila ang Westeros bilang pangako sa kanyang anak. Sa The Wall, bumalik ang kabayo ni Benjen sa Castle Black ngunit wala si Benjen. Nabalisa si Jon at gustong hanapin siya. Sa halip na maging ranger, ginawang personal steward ni Lord Commander Mormont si Jon, isang hakbang para sanayin siyang maging leader balang araw. Sina Jon at Sam ay nanumpa bilang tunay na miyembro ng Night's Watch sa harap ng Weirwood Tree. Pag-alis nila, bumalik si Ghost na may dala ng ulo ng isang patay na ranger. Namatay si Robert, at sinimulan ni Ned ang kanyang plano. Ngunit wala na si Renly at ang kanyang mga tauhan. Pagpasok ni Ned sa throne room, habang kinokoronahan si Joffrey, ipinakita niya ang dokumento ni Robert na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan bilang regent. Pinunit ito ni Cersei sa harap niya. Huling pagkakataon, pinilit siyang lumuhad kay Joffrey,
ngunit tumanggi si Ned. Nagutos si Cersei at umatake ang Kingsguard. Tinraider ni Littlefinger si Ned at tinutukan siya ng kutsilyo, ang parehong kutsilyo na ginamit laban kay Bran. I did warn you not to trust me. Sinakop ng Kingsguard na karamihan ay Lannister, ang Red Keep at pinaslang ang lahat ng nasa kanilang daan. Pinilit ni Septa Mordane si Sansa na magtago sa kanyang silid, ngunit sa huli ay pinugutan siya ng ulo ni Joffrey. Naabutan si Sansa ni Sandor at dinala siya kay Cersei. Samantala, ipinagtanggol ni Syrio si Arya gamit ang isang kahoy na espada at nagawang patumbahin ang mga sundalo. Sinabi niya kay Arya na tumakbo, at sa huli, napatay siya. Nakalabas si Arya at nahanap ang needle. Isang stable boy ang nagtangkang pigilan siya, ngunit napatay niya ito at tumakas. Bumisita si Varys kay Ned sa piitan at inalok siya ng tubig. Tinanong niya kung bakit niya sinabi kay Cersei ang sikreto. Sagot ni Ned, ginawa niya ito para mabigyan sila ng pagkakataon tumakas. Ngunit sinabi ni Varys na ang awa ni Ned ang pumatay kay Robert. Who do you truly serve? The realm, my lord. Someone must. Pinilit ni Cersei si Sansa na sumulat ng liham kay Robb at Catelyn, humihiling na panatilihin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpunta sa King's Landing at pagsumpa ng katapatan kay Joffrey. Walang ibang pagpipilian si Sansa kundi sundin ito. Nang matanggap ni Robb ang liham, nagpasya siyang tutuperin ito, pero hindi nang walang daladalang hukbo. Nakuha niya ang katapatan ng mga lord ng Hilaga kabilang si Great John Umber at tahimik silang umalis sa gabi. Bago umalis, sinabi niya kay Bran na siya muna ang mamumuno sa Winterfell. Laging kailangang may Stark sa Winterfell, sabi niya. Lumabas si Rickon, nakikinig pala sa lahat, at malamig na sinabi, hindi na sila babalik. Dumating sina Catelyn at Roderick sa kampo ng bagong hukbo ni Robb at namangha siya kung gaano kabiles itong naging leader. Pinayuhan niya si Robb na huwag sumugod sa King's Landing at harapin ang Lannister sa bukas na labanan. Samantala, sina Tyrion at Bronn kasama ang mga tribong sumalakay sa kanila ay dumating sa kampo ni Tywin. Ikinwento ni Tywin ang lahat ng nangyari habang wala si Tyrion. Nagulat ang mga scout na papalapit na si Robb, kaya kinuha ni Tywin ang serbisyo ng mga tribo kapalit ng mas malaking gantimpala. Pumayag ang mga ito basta sasama si Tyrion sa labanan. Sa kampo ni Robb, pinag-usapan ng mga lord kung dapat bang atakihin si Tywin o si Jaime. Dinala sa kanila ang isang scout ng Lannister at pinakawalan ni Robb matapos sabihin na sila ay paparating. May plano siyang hindi pa niya inilalantad. Sa King's Landing, tinanggal ni Joffrey si Bar Easton Selmy bilang Lord Commander dahil matanda na raw ito at hindi na protektahan si Robert at si Ned. Hiniling ni Bar Easton na patayin na lang siya, ngunit walang gumalaw, kaya umalis siya at iniwan ang serbisyo sa kaharian. Nakiusap si Sansa kay Joffrey na patawarin ang kanyang ama kung mahal siya nito. Pumayag si Joffrey, ngunit kung luluhod si Ned at kikilalanan siyang hari. Samantala, natagpuan ng mga ranger ang bangkay ng mga nawawalang tauhan ng Night's Watch. Napansin ni Sam na wala pa itong amoy ng pagkabulok, kaya malinaw na kamamatay lang nito. Isang uwak ang dumating at dinala kay Jon ang masamang balita, patay na si Robert Baratheon at kinasuhan ng pagtataksil si Ned Stark. Gustong tumulong ni Jon, pero wala siyang magawa dahil isa na siyang kasapi ng Night's Watch. Habang nakakulong siya sa kanyang silid, biglang napansin ni Ghost ang kakaibang amoy sa labas. Sinundan ito ni Jon hanggang sa kwarto ni Jair, kung saan inatake siya ng isa sa mga patay na ranger na ngayon ay isang white na. Pinatay ni Jon ang white sa pamamagitan ng pagsunog dito, nailigtas si Jair, at napatunayan niyang bumalik na nga ang mga White Walkers. Samantala, sinalakay ni Drogo at ng kanyang mga tauhan ang isang nayon ng Lazerian para makakuha ng pondo para sa mga barko. Nandidiri si Daenerys sa brutal na pagtrato sa mga babae at mga taga-nayon, kaya iniutos niya sa mga tauhan na tigilan ang pag-angkin ng mga babae bilang parang gantimpala. Isa sa mga tauhan, si Mago, ay hinarap si Drogo at nagreklamo sa ginawa ni Daenerys. Pinagtanggol naman ni Daenerys ang kanyang ginawa, pinaalala niyang siya ang Khaleesi. Patuloy pa rin si Mago sa pag-aaway kaya't pinaslang siya ni Drogo sa pamamagitan ng pagdukot at pagpunit ng kanyang lalamunan gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit nasugatan din si Drogo, isang simpleng gasgas lang ayon sa kanya. Pinilit ni Daenerys si Drogo na magpagamot sa isa sa mga babaeng iniligtas niya, si Mirri Maz Duur. Una ay tumanggi si Drogo, pero kalaunan ay pumayag din. Habang nangyayari ito, dumalaw si Varys kay Ned sa piitan at sinabi sa kanya na papunta na si Robb Stark sa timog kasama ang kanyang hukbo, at nakikiusap si Sansa kay Joffrey na patawarin si Ned. Kailangan lang ni Ned na yumuko, manampo ng katapatan, at mabubuhay siya.
You want me to serve the woman who murdered my king, who butchered my men, who crippled my son? Pero sinabi ni Varys na baka sakaling maawa si Cersei at ipadala na lang si Ned sa wall para mabuhay kasama si Jon. Pero matatag si Ned, isang sundalo siya, at matagal na niyang tinanggap ang kamatayan. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya, ibinigay ni Jaehaer kay Jon ang kanyang espada na yari sa Valyrian Steel. Dati itong nakalaan para kay Jorah, pero hindi na ito posible ngayon dahil sa kanyang pagkakatapon. Sinabi rin ni Jaehaer na pinadala niya si Alliser sa King's Landing dala ang kamay na natagpuan ni Ghost para makuha ang atensyon ni Joffrey, at kahit paano, mabibigyan si Jon ng kaunting pahinga sa pang-aabuso ni Alliser. Habang umaalis si Jaehaer, binati ng mga kasamahan si Jon sa kanyang tapang at sa bagong espada niya, lahat maliban kay Sam. Sinabi ni Sam kay Jon na patungong timog si Robb para sa digmaan. Labis na nanaisin ni Jon na makasama sila. Pinaalalahanan siya ni Maester Aemon na alam niya ang pakiramdam ng hindi makakilos habang ang pamilya ay lumalaban. Ibinunyag ni Aemon na siya ay isang Targaryen, kapatid ni Aegon, ama ni Aerys Targaryen. Sinabi niya kay Jon na kailangan niyang mamili kung mananatili o aalis, at pinagkakatiwalaan siya sa lihim na ito. Sa kasamaang palad, lumala ang sugat ni Drogo. Malinaw na may ginawa si Mirri Maz Duur noong ginamo niya ito. Hindi umaalis si Daenerys sa tabi ni Drogo, ngunit kumbinsido si Jorah na mamamatay siya bago maghating gabi. Binalaan din siya ni Jorah na kapag namatay si Drogo, mag-aagawan ang ibang Dothraki kung sino ang susunod na call, at siguradong mapapahamak siya. Tumanggi si Daenerys na iwan siya. Anhakoy Zarvosi! Ejavorsi, Drivi. Pinatawag si Mirri para gamutin si Drogo, at sinabi nitong tanging blood magic lang ang makakaligtas sa kanya, at kailangan itong isagawa sa pamamagitan ng pagpatay sa kabayo ni Drogo. Tutol si Ko, isang Dothraki, at sinaktan si Daenerys. Pinatay siya ni Jorah para protektahan si Dany at tinulungan siya habang nagsimula na ang pagal labor ng kanyang sanggol. Samantala, sinubukan ni Robb makuha ang tulong ni Lord Walder Frey ng House Frey. Pinayuhan siya ni Catelyn na siya na lang ang makipag-usap dahil mas malapit ang Tully sa Frey kaysa sa Stark. Nahihirapan siyang kumbansihin si Walder, ngunit sa huli pumayag itong papasukin sila sa tulay kapalit ng pangakong mag-aasawa si Arya at si Robb ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Nangako si Robb na tutuperin niya ang kasunduan kay Walder Frey. Nahihirapan si Tyrion kontrolin ang mga tribo, pero buti na lang nahanap ni Bran ang isang babae para sa kanya na si Shae upang mabawasan ang kanyang tensyon. Habang nagiinuman sila ni Bran at Shae, naglaro sila ng drinking game kung saan mas nakilala pa nila ang isa't isa. Napaamin ni Shae si Tyrion tungkol sa isang masakit na nakaraan, noong niloko siya ni Jaime na pakasalan ang isang babae na isang bayaran pala. Akala ni Tyrion, tunay itong pag-ibig. Pero matapos silang ikasal, binayaran ni Tywin ang mga gwardya para pagsamantalahan ito isa-isa habang pinapanood ni Tyrion. As I said, I was young and stupid. You're still young and stupid. Kinabukasan, nagising si Tyrion at natuklasan na nakapwesto na ang hukbo ni Robb laban sa kanila. Pinagsama-sama niya ang mga tribo at sabay-sabay silang sumigaw ng Halfman bilang suporta kay Tyrion. Pero sa mismong pag-atake, nadaganan siya ng mga tribo at nawalan ng malay. Nang magising siya, tapos na ang labanan at panalo sila. Na-realize ni Tywin na 2,000 lang sa 20,000 sundalo ni Robb ang umatake, habang ang natitirang 18,000 ay sinalakay ang kampo ni Jaime. Bumalik si Robb kay Catelyn na may dalang bihag, si Jaime Lannister. Humarap si Catelyn kay Jaime at pinilit itong isauli ang kanyang mga anak at si Ned, ngunit wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Alam ni Robb na hindi niya matatalo si Jaime sa isang patas na laban, kaya ginawa niya itong bihag. Hinarap ni Robb ang kanyang mga tauhan at sinabi, malayo pa ang digmaan. At tama siya. Sa King's Landing, pinalabas si Ned upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Nakita niya si Arya sa tapat ng estatwa ni Baelor Targaryen, isang hari na kilala sa pagiging maawin. Habang nilalakad siya sa harap ng madla, nagpa siya si Ned na kalimutan ang dangal at umamin ng pagtataksil upang mailigtas ang kanyang pamilya. Sinabi niya na tapat siya kay Joffrey. Tinanggap ni Joffrey ang kanyang pag-amin ngunit sinabi niyang hindi siya kasing lambot ng isang babae, at pagkatapos ay nagbigay ng utos na nagbago sa kasaysayan ng Game of Thrones magpakailanman. Sir Ilyn, bring me his head! Sa gitna ng sigawan ng mga tao, nailigtas ni Yoren si Arya mula sa madla, habang si Sansa at Cersei ay walang magawa kundi panoorin kung paano pugutan ng ulo si Ned Stark gamit ang sarili niyang espada.
Kinalbo ni Yoren si Arya, pinasuot ng panglalaki, at pinangalanan siyang Ari, bago dalhin papuntang Hilaga kasama ang ibang mga recruit ng Night's Watch. Samantala sa Winterfell, pinapunta ni Bran si Osha sa crypt dahil napanaginipan niyang nandoon ang kanyang ama. Pagdating nila doon, nadatnan nila si Rickon at ang kanyang Direwolf na si Shaggy Dog. Nakakagulat, pareho silang nanaginip tungkol kay Ned. Pagbalik nila sa courtyard, ibinalita ni Maester Luwin kay Bran na patay na nga ang kanyang ama. Nang marinig ito ni Catelyn, agad siyang lumayo mula sa kampo at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Nakita niya si Robb na galit habang pinupugutan ang isang puno gamit ang espada. Niyakap niya ito habang pareho silang umiiyak. Nangako si Robb, papatayin ko silang lahat. Sagot ni Catelyn, unahin natin iligtas ang iyong mga kapatid. Dinala ni Joffrey si Sansa sa isang lugar na, espesyal, daw, kung saan nakasabit ang ulo ng mga pinaghinalaang traidor, kabilang na ang ulo ng kanyang ama. Pinilit siyang pagmasdan ito ni Joffrey at sinabi, kailangan mong sumunod sa akin dahil ikakasal tayo. After I raise my armies and kill your traitor brother, I'm going to give you his head as well. Or maybe he'll give me yours. Pinapalo si Sansa ni Ser Merentrant ng 2 beses dahil hindi pwedeng saktan mismo ni Joffrey ang isang babae. Habang tumitingin si Sansa sa bangin sa harap nila, muntik na niyang itulak si Joffrey. Pero pinigilan siya ni Sandor Clegane, na kunwari pinunasan lang ang dugo sa labi niya. Umalis si Joffrey, at iniabot ni Sansa pabalik ang panyo ni Sandor, pero sinabi nitong itago niya ito, dahil kakailanganin niya pa iyon. Samantala, pinag-uusapan ni Robb at ng mga Panginoon ng Hilaga kung susunod sila kay Renly o kay Stannis. Ngunit tumindig si Lord Greatjon Umber at idineklara si Robb bilang Hari ng Hilaga. Sumang-ayon ang lahat, kabilang si Theon, at sabay-sabay silang sumigaw ng King in the North. Sa kabilang banda, pinagpupulungan naman ng kampo ni Tywin ang susunod nilang galaw. Pero ang tanging iniisip ni Tywin ay ang pagkabihag kay Jaime. Pinauwi niya ang lahat maliban kay Tyrion. Sinabi niyang nagkamali siya sa hindi pakikinig sa anak niya at inatasan siyang bumalik kasama si Shae. Plano ni Tywin na ipadala si Gregor Clegane sa Riverlands upang sunugin ang lahat at siya naman ay magtatagpo ng puwersa sa Harrenhal. Samantala, sumama si Arya sa grupo ni Yoren kasama ang mga bagong recruit ng Night's Watch, kabilang si Hot Pie, Lamy Greenhands, at si Gendry na agad nakapansin sa espada ni Arya. Hindi niya ito tinanong pa. Sa wall, narinig ni Jon ang balitang patay na ang kanyang ama. Dahil sa galit, tumakas siya mula sa watch upang patayin si Joffrey. Pero hinabol siya ni Sam, Pipe, at Gren at pinaalala sa kanya ang kanyang panata. Kami na ang pamilya mo ngayon, sabi nila. Pagbalik niya, sinabi ni Lord Commander Mormont na sawa na siya sa mga balita ng mga panganib sa labas ng pader. Dadalhin niya si Jon sa isang ekspedisyon sa Hilaga para hanapin si Benjen, harapin ang mga wildlings at mga White Walkers, at kung ano pang mga panganib ang naghihintay doon. Sumang-ayon si Jon na sumali sa kanya, kaya't opisyal na siyang naging kasapi ng Night's Watch. Samantala, nagising si Daenerys matapos ang ritual ng blood magic. Malungkot na ibinalita ni Joy na hindi nakaligtas ang kanyang anak na ayon kay Miri, ay kamukha raw ng isang dragon. Agad na hiningi ni Daenerys na makita si Drogo, at doon niya natuklasan na wala na ito sa katinoan at hindi na makagalaw. Karamihan sa kanyang mga tauhan ay umalis na rin, dahil sa Dothraki, tanging ang malakas lamang ang sinusundan. Ipinagtanggol ni Miri ang kanyang ginawa, sinasabing iniligtas daw niya ang mundo sa mas matinding pagdurusa. Ipinunto pa niya na wala namang ginawa si Daenerys para iligtas siya o ang sino man noong sinalakay ng mga Dothraki ang kanyang nayon. Labis ang dalamhati ni Daenerys sa kalagayan ni Drogo kaya't tinapos niya ang paghihirap nito sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa kanyang mukha. Matapos nito, nagpasya si Daenerys na sunugin ang katawan ni Drogo kasama si Miri, ang mga itlog ng dragon, at pati na rin ang kanyang sarili. Ngunit bago niya gawin ito, pinalaya muna niya ang lahat ng alipin ng Dothraki. Pinigilan siya ni Jorah at sinabing ibenta na lamang niya ang mga itlog para mamuhay bilang isang mayamang babae. Ngunit nginitian lamang siya ni Daenerys at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay sinindihan niya ang Pyra at marahang lumakad papasok sa naglalagablab na apoy. Sa hindi inaasahan, nagising si Jorah at ang mga Dothraki at nakita nilang hindi man lang nasaktan si Daenerys. Ang mga itlog ng dragon ay napisa at 3 malulusog na baby dragons ang lumabas. Lumuhad si Jorah at ang mga Dothraki sa harap ni Daenerys, ang huling dragon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.